At dito nga na sinabi ni Zoe kay Carlos na dapat unahan nila itong i-eliminate itong si Dax dahil baka isasabotahe sila at baliktarin at baka sila pang i-eliminate nito. Subalit maya-maya nga ay may tumawag kay Zoe at dito nga nagulat ito na kung paano nakakuha ng cellphone itong si Moira na nasa kulungan nga ito. At dito naman na ipinaliwanag ni Moira na wag na daw isipin kung saan siya nakakuha ng cellphone. At wag na rin daw isipin itong si Dax dahil sa araw na iyon ay hindi na nga ito masisilayan pa. At nagtanong itong si Zoe na ano daw ang balak gawin ni Moira dito nga kay Dax. At dito nga niya na sinabi na may inutusan nga itong si Moira na ipapaligpit na tuluyan itong si Dax at nagulat din naman itong si Carlos sa kanyang mga nalaman. Samantala, pinuntahan na nga agad dito ni Lynette ang lugar kung saan ay haharapin niya at kausapin itong si Dakanay dahil sa ginawa nito na pangluloob sa bahay nila ni Carlos at pati sila ni Harry ay nagawang saktan at nagbibigay ng trauma itong si Dax sa kanya. At dito nga na nakasampal itong si Lynette dito kay Dakanay at hindi nga iyon sapat upang pagbayaran nga ni Dax ang kanyang ginawa. Subalit ay may isang tao ngang napatayo at isang waiter na nagpapanggap at nakita ni Dax na may hawak ngang baril. At itinutok nga agad diretso dito nga kay Dax kaya nagulat ang mga ito. Buti na lamang ay naroon itong si Ananin at may escort naman itong si Dakanay kaya agad na naka-alerto at nakakuha ng mga pulis upang matimbog naman itong lalaki na inutusan ni Moira at ni Nina. At dito nga nahawakan at nahuli nila ito. At agad na pumunta itong sina Giselle at RJ upang tanungin ang lalaking ito kung sino nga ba ang nag-utos sa kanya na ipaligpit o ipatumba ito ngang si Dakanay na nag-iisang witness laban dito kay Moira. At napilitan naman itong lalaking ito na sabihin na si Moira din at Nina ang nag-utos sa kanya na ipatumba itong kaisa-isang witness nang sa gayon ay wala nang titistigo dito kay Moira sa kanyang kaso at mas mapabilis ang paglaya dito ni Moira. Kaya nabulat itong si Giselle na baka ito na nga ang sinasabi ni Moira na kanyang mga galamay na nasa labas. At dito nga naniniwala itong si RJ na hindi nga ligtas ito si Lynette at Ananin dahil kumikilos pa rin itong si Moira kahit nakakulong. At pati na rin itong si Zoe ay talaga namang sinang-ayunan ang lahat ng plano ng kanyang ina, lalo pa ngayon na narinig ni Justin na sinasabi rin ni Zoe sa lalaking iyon na kaya din daw niyang ipapaligpit itong si Dakanay. Kaya magiging saksi rin itong si Justin dahil sa ngayon ay kung sakaling mapupuruhan man dito ng lalaking ito, itong si Dakanay, ay itong magpapatunay itong si Justin na baka itong si Zoe ang nagutos na ipapaligpit ang witness ng kanyang ina. Yan lang po at marami pong salamat.